Mga kaibigan, lalo na sa ating mga lolo at lola, isa sa pinakamadalas na reklamo kapag tayo'y tumatanda ay ang pamamaga at pananakit ng binti at kasukasuan. Maraming Pilipino ang nakakaranas ng hirap sa paglalakad, paninigas ng tuhod at pananakit ng likod, lalo na pag umaga o malamig ang panahon. Pero alam ba ninyo na may natural na paraan para maibsan ang mga ito? Hindi lang sa gamot o masahe nakukuha ang ginhawa, kundi pati sa tamang pagkain. Ang sekreto ay nasa collagen, isang proteinang mahalaga para sa ating buto, balat at lalo na sa ating mga kasukasuan. Habang tayo ay tumatanda, bumababa ang produksyon ng collagen sa ating katawan, kaya't mas nagiging marupok ang ating mga buto at mas mabilis sumakit ang ating mga tuhod. Mabuti na lang at may mga pagkaing sagana sa collagen at dito pumapasok ang ating yaman mula sa dagat, ang seafood. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang isda at iba't ibang lamang dagat sa ating hapagkainan. Mula sa sinigang na may hipon, ginataang alimango, hanggang sa simpleng sardinas na kasama ng miswa, ang mga pagkaing ito ay hindi lang nagbibigay ng ligaya sa ating tanlasa, kundi pati lakas at sigla sa ating katawan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 collagen-rich seafood na dapat kainin para sa mas malakas na binti at kasukasuan, lalo na para sa ating mga senior. Kaya't kung nais mong sabihing goodbye swelling, hello ginhawa, samahan ninyo ako at tuklasin ang mga pagkaing makatutulong upang manatiling masigla at aktibo kahit lampas 60. Unang seafood. Hipon o shrimp. Ang hipon ay isa sa mga pinakapaboritong seafood ng mga Pilipino. Kapag may piyesta, salusalo o kahit simpleng tanghalian sa probinsya, halos siguradong may halabos na hipon o kaya'y sinigang na hipon na nakahain sa mesa. Hindi lang ito patok dahil sa linamnam ng lasa, kundi dahil bahagi na rin ito ng ating kultura ng pagsasama-sama at kwentuhan sa hapag. Ngulit, higit sa lahat, alam niyo ba na ang hipon ay sagana sa collagen na napakahalaga para sa ating mga binti at kasukasuan, lalo na para sa mga senior? Ang collagen na nasa hipon, partikular sa balat at ulo nito, ay tumutulong para manatiling matibay at flexible ang cartilage ng ating mga tuhod at kasukasuan. Kaya't sa mga probinsya, hindi nakapagtataka kung bakit maraming matatanda ang kumakain ng hipon nang hindi inaalis ang balat. Bukod sa hindi sayang, nakukuha rin nila ang pinakamahalagang sustansya laban sa pamamaga at pananakit. Bukod sa collagen, mayaman din ang hipon sa protina, bitamina B12 at selenium. Ang selenium ay isang antioxidant na lumalaban sa pamamaga at nakakatulong para maiwasan ang panghihina ng katawan. Para sa mga lolo at lola na madalas may reklamo ng pananakit ng tuhod o mabigat na pakiramdam sa binti, malaking tulong ang pagkain ng hipon ng 2 beses sa isang linggo. Mahalaga lang tandaan ang paraan ng pagluluto. Kung maaari, piliin ang simpleng halabos na may kaunting asin kaysa sa ginisa na sobrang alat at mantika. Sa ganitong paraan, makukuha ang benepisyo ng collagen nang hindi napapahamak ang puso at presyon. Sa ating mga baybayin, lalo na sa Visayas at Mindanao, buhay na buhay ang alaala ng pangingisda at sariwang huli ng hipon. Ang bawat kaway ng lambat at bawat kwento ng mga nakatatanda ay nagpapaalala na ang pagkanin ng hipon ay hindi lamang tungkol sa sustansya kundi pati na rin sa kasaysayan at pagkakaisa ng pamilyang Pilipino. Kaya sa bawat kagat ng hipon, isipin natin, hindi lang ito masarap na ulam. Isa itong natural na kasangka para sa mas matibay na tuhod, mas malakas na kasukasuan at mas masiglang pamumuhay ng ating mga mahal na senior. Pangalawang seafood, alimango o crab. Isa sa mga pinakakaabangang putahe sa bawat handaan ng mga Pilipino ay ang alimango. Kapag may piyesta,
kaarawan o kahit simpleng salo-salo, madalas itong bida sa hapag. Nilaga, ginataan na may kalabasa at sitaw o inihaw na may sausawan ng toyo, kalamansi at kaunting sili. Ang kakaibang linamnam ng laman at taba ng alimango ay nagdadala ng saya at kasaganahan sa bawat kainan. Ngulit higit sa pagiging masarap, may taglay itong sustansya na mahalaga lalo na sa ating mga nakatatanda, ang collagen. Ang collagen mula sa alimango, partikular sa kanyang shell at sabaw, ay nakatutulong sa pagpapalakas ng cartilage at ligaments. Para sa mga senior na kadalasan ay may problema sa tuhod at kasukasuan, ang regular na pagkain nito ay makatutulong upang maiwasan ang pananakit, pamamaga at arthritis. Sa ilang kultura, pinupulbos pa ang balat ng alimango bilang natural na pampatibay ng buto. Sa atin namang mga Pilipino, ang sabaw ng nilagang alimango ay iniinom at pinapakinabangan dahil puno ito ng sustansya. Isang likas na gawi ng ating mga lola't lolo na ayaw masayang ang bawat patak ng sustansya mula sa dagat. Bukod sa collagen, ang alimango ay mayaman sa omega-3 fatty acids. Malaking tulong ito laban sa pamamaga ng katawan at paninigas ng kasukasuan tuwing malamig ang panahon, karaniwang reklamo ng mga senior. Dagdag pa, nakakatulong itong protektahan ang puso at mapanatiling maayos ang daloy ng dugo, bagay na mahalaga sa kalusugan ng mga Pilipino na mahilig sa matatabang ulam. Ngulit higit pa sa nutrisyon, ang alimango ay bahagi rin ng kulturang Pilipino. Sa probinsya, kapag may balikbayan o galing Maynila, madalas itong pasalubong sa pamilya. Sabay-sabay na kumakain gamit ang kamay, nag-aagawan sa malalaking sipit at nagtatawanan habang pinapapak ang bawat himay ng laman. Ang simpleng pagkain ng alimango ay nagiging alaala ng pagkakaisa, pagmamahalan at kasayahan sa hapag. Para sa mga senior, mainam na kumain ito hanggang 2 beses kada linggong. Piliin ang paglulutong nilaga o ginataan na may gulay para mas bayayad sa tiyan at mas masustansya. Sa bawat kagat ng alimango, naroon ang paalala na ang kalusugan ay kayamanan at minsan matatagpuan ito sa isang sipit ng alimango. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo! Pangatlong seafood, tahong o mussels. Kung may isa pang pagkaing dagat na tunay na paborito ng mga Pilipino, iyon ay ang tahong. Abot kaya, masustansya at napakasarap. Mapapansin natin ito sa halos lahat ng kainan, mula sa simpleng karinderya sa kanto hanggang sa mga mamahaling restaurant sa siyudad. May baked tahong na may keso at bawang, sinabawang tahong na may luya o ginataang tahong na sinasamahan pa ng gulay. Para bang saan mang lugar sa Pilipinas ka magpunta, may kanya-kanyang bersyon ng putaheng tahong. Ngunit, higit pa sa sarap at presyo, ang tahong ay puno ng collagen at iba pang sustansya na mahalaga lalo na sa kalusugan ng mga nakatatanda. Ang collagen mula sa tahong ay nakatutulong upang mapanatiling matibay ang cartilage at connective tissues ng kasukasuan. Para sa mga senior, napakahalaga nito dahil natural na bumababa ang collagen production habang tumatanda. Kapag kulang ang collagen, mabilis sumakit ang tuhod, humihina ang mga buto at tumataas ang panganib ng arthritis. Kaya't ang madalas na pagkain ng tahong ay parang natural na proteksyon laban sa pananakit at pamamaga ng kasukasuan. Bukod dito, may taglay din itong omega-3 fatty acids at iron. Ang omega-3 ay kilalang panlaban sa inflammation, habang ang iron ay nagpapalakas ng dugo at nagdadagdag ng enerhiya. Perpekto para sa mga lolo at lola na nais manatiling aktibo.
Kapag malakas ang dugo at matibay ang kasukasuan, mas nagiging magaan ang paglalakad, pagtayo at pakikipaglaro sa mga apo. Isang mahalagang bahagi ng kasiyahan sa pagtanda. Sa kulturang Pilipino, ang tahong ay hindi lang ulam kundi simbolo rin ng pagsasama-sama. Sa mga baybayin ng Cavite, Iloilo at Samar, makikita ang mga palutuan ng tahong kung saan sariwa itong niluluto sa harap ng mga kumakain. Karaniwan, nakaupo ang buong pamilya sa mahabang mesa, naghahati-hati ng tahong habang nagkukwentuhan. Para sa matatanda, ang ganitong simpleng pagkain ay nagbibigay hindi lang ng nutrisyon kundi ng pakiramdam ng pagmamahal at pagkakaisa. Higit pa riyan, napakadaling lutuin ng tahong at hindi rin magastos. Ang sinabawang tahong na may luya at malunggay ay sapat na upang magbigay ng init, sustansya at ginhawa. Sa bawat higop ng sabaw, dama ang alaga ng pamilya at ang biyaya ng kalikasan. Sa madaling salita, ang tahong ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang sekreto ng mga Pilipino para manatiling malusog, masigla at matibay ang kasukasuan kahit sa pagtanda. Pang-apat na seafood, halaan o clams. Ang halaan o clams sa Ingles ay isa sa mga pinakapaboritong pagkaing dagat ng mga Pilipino. Madalas itong niluluto bilang sabaw na may luya at malunggay, isang ulam na paborito sa mga hapag lalo na kapag maulan o malamig ang panahon. Bukod sa nakasanayang sustansya nito para sa dugo at resistensya, alam niyo ba na ang halaan ay mayaman din sa collagen na tumutulong upang mapalakas ang ating kasukasuan at mga binti? Para sa mga senior na nakararanas ng pananakit ng tuhod o paminsang pamamaga, ang simpleng sabaw ng halaan ay maaaring magsilbing natural at abot-kayang tulong. Mahalaga ang collagen sa ating cartilage, ang nagsisilbing unan sa pagitan ng mga buto upang hindi sila magkasakitan. Sa pagtanda, unti-unti itong nababawasan, kaya mas nagiging mahina ang tuhod at balakang. Ang regular na pagkain ng halaan ay nakatutulong upang mabigyan muli ng suporta ang katawan sa natural nitong pangangailangan. Bukod pa rito, sagana rin ito sa iron, magnesium at vitamin B12 na nakakapagpalakas ng dugo at nagbibigay enerhiya sa katawan. Hindi matatawaran ang koneksyon ng halaan sa ating kultura. Sa maraming tahanan, lalo na sa probinsya, karaniwang nang maririnig ang ating mga lola na nagsasabing magpakulo ka ng sabaw ng halaan para lumakas ang katawan. Pinaniniwalaan na ang kombinasyon ng luya at halaan ay pampalakas laban sa sipon at ubo. At ngayon, mas nauunawaan natin na nakakatulong din pala ito sa kasukasuan. Ang luya ay may anti-inflammatory properties at kapag isinama sa sustansya ng halaan, mas nagiging mabisang panlaban sa pamamaga. Bukod sa kalusugan, bahagi rin ito ng ating pamumuhay. Sa mga baybayin ng Cavite, Pangasinan at iba pang lugar, makikita ang mga pamilya, bata man o matanda, na sama-samang nangunguha ng halaan sa buhanginan. Ang simpleng paghanap at pagluluto nito ay simbolo ng pagtutulungan at pagkakaisa sa pamilya, isang halagang likas sa kulturang Pilipino. Para sa mga nakatatanda, inaanim na magkaroon ng sabaw ng halaan kahit isang beses sa isang linggo. Hindi lamang ito pampaginit ng katawan, kundi biyayang mula sa dagat na nagbibigay ng tibay sa tuhod, lakas sa mga binti at saya sa bawat pagsasalo ng pamilya. Kung nanunood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kung mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglimang seafood, bangos o milkfish. Kung may tinatawag na pambansang isda ang Pilipinas, walang iba kundi ang bangos o milkfish. Sa bawat hapag ng Pilipino, lalo na sa mga probinsya, hindi nawawala ang pritong bangos na may sausawang toyo't kalamansi, sinigang na bangos na may maasim na sabaw ng sampalok, at bangos na inihaw na madalas ihain kapag may kasiyahan.
Ngulit higit sa pagiging simbolo ng pagkaing Pinoy, ang bangus ay isang mahusay na pinagmumulan ng collagen at protina na kailangan ng katawan, lalo na ng mga senior na nais mapanatiling malakas ang kanilang mga tuhod at kaso-kasuan. Ang bangus ay mayaman sa collagen na karaniwang matatagpuan sa barat at buto nito. Kaya nga, sa maraming lutuing Pilipino, hindi basta tinatanggal ang balat ng bangus dahil alam ng ating mga ninuno na dito nakapaloob ang maraming sustansya. Ang collagen na taglay ng bangus ay tumutulong upang mapalakas ang cartilage at maiwasan ang mabilis na pagkasira nito, na siyang nagdudulot ng pananakit ng tuhod at iba pang kasukasuan. Bukod pa rito, ang bangus ay may mataas na antas ng omega-3 fatty acids na kilala sa kakayahang magpababa ng pamamaga sa katawan. Para sa mga nakatatanda na madalas makaranas ng arthritis o pananakit ng kaso-kasuan, malaking tulong ang omega-3 upang mapagaan ang kanilang pakiramdam. Sa kulturang Pilipino, ang bangus ay hindi lamang pagkain kundi kabuhayan para sa maraming pamilya. Sa mga bayan ng Pangasinan, Bulacan at Mindoro, makikita ang malalawak na palaisdaan ng bangus na nagsisilbing pangunahing hanap buhay ng mga residente. Kaya't sa tuwing kumakain tayo ng bangus, hindi lamang sustansya ang ating natatanggap, kundi naaalala rin natin ang kahalagahan ng pangingisda at pagtutulungan ng mga Pilipino upang mapanatili ang kanilang kabuhayan. Isang mahalagang alaala ng bangus sa kulturang Pilipino ay ang kilalang Bangus Festival sa Dagupan, Pangasinan. Taon-taon, ipinagdiriwang ito ng mga tao bilang pasasalamat sa biyaya ng bangus sa kanilang kabuhayan at pagkain. Ang mga lolo at lola ay karaniwang nakikilahok din sa mga pagdiriwang ito na nagpapakita kung paano ang simpleng isda ay nagiging sentro ng kultura, tradisyon at pagkakaisa ng komunidad. Para sa mga senior, mainam na isama ang bangus sa pagkain ng 3 beses kada linggo. Ang mas simple at masustansyang paraan ng pagluluto ay inihaw o nilaga upang hindi masyadong mamantika o maalat. Sa sinigang na bangus, mas nagiging masustansya kapag sinamahan ng gulay tulad ng kangkong, talong at labanos na nagbibigay karagdagang vitamina at fiber. Hindi lamang ito pampalakas ng kasukasuan, kundi nakatutulong din para maging balanse at magaan sa tiyan ang pagkain ng mga nakatatanda. Sa bawat piraso ng bangus na ating kinakain, isipin natin na hindi lamang ito basta masarap na ulam, kundi isang pagkain na nagbibigay ng collagen, omega-3 at lakas para sa ating katawan. Para sa ating mga lolo at lola, ang bangus ay hindi lamang alaala ng kabataan o kabuhayan sa probinsya. Ito rin ay kasangga sa pagpapanatili ng malakas na tuhod, masiglang katawan at masayang pagtanda. Pang-anim na seafood, tilapia. Kung pag-uusapan ng abot-kayang isda na paborito ng maraming Pilipino, agad na papasok sa isipan ang tilapia. Sa bawat palengke, karinderya at kahit sa mga inihawan sa tabi ng kalsada, madalas natampok ang pritong tilapia na may sawsawang toyo, kalamansi at sili. Sa mga baryo, makikita ang mga palay-isdaan na puno ng tilapia, patunay na ito'y bahagi na ng araw-araw na pamumuhay ng maraming Pilipino. Ngulit higit sa pagiging praktikal at masarap na ulam, ang tilapia ay isang mahusay na pinagkukunan ng collagen at protina na napakahalaga para sa mga matatanda, lalo na para mapanatiling malakas ang tuhod, kaso-kasuan at binti. Ang collagen na nakukuha mula sa tilapia ay kilalang mas madaling maabsorb ng katawan kumpara sa iba pang uri ng collagen. Ito ay nakatutulong sa pagpapalakas ng cartilage at connective tissues na mahalaga para maiwasan ang pamamaga at pananakit ng kasukasuan. Para sa mga senior na madalas nahihirapang maglakad o makaramdam ng paninigas ng tuhod, ang pagkain ng tilapia ay maaaring magsilbing natural na suporta upang mapanatili ang kanilang mobility at kalayaan sa paggalaw. Bukod pa rito, ang tilapia ay mayaman din sa phosphorus at potassium na tumutulong sa pagpapatibay ng buto at kalamnan. Sa kulturang Pilipino, ang tilapia ay may espesyal na lugar dahil sa pagiging abot-kaya at madaling lutuin.
Sa mga baryo, karaniwan nang ang mga pamilya ay may sariling palay-isdaan o maliit na fish pond kung saan nag-aalaga ng tilapia bilang dagdag na kabuhayan at pagkain. Ang mga lolo at lola, lalo na sa probinsya, ay may kwento kung paano nila alagaan ang tilapia sa kanilang bakuran at pagkatapos ay ihahain ito sa pamilya bilang simbolo ng kanilang tiyaga at pag-aaruga. Ang simpleng pritong tilapia na sinabayan ng ginisang gulay o manggang hilaw ay hindi lamang ulam kundi alaala ng simpleng pamumuhay ng mga Pilipino. Ang tilapia ay napakadaling isama sa pagkain ng matatanda dahil maaari itong lutuin sa iba't ibang paraan na hindi nakakasama sa kalusugan. Halimbawa, sa halip na iprito sa maraming mantika, maaaring steam o iihaw ang tilapia upang manatiling magaan sa tiyan at mabawasan ang kolesterol. Maaari rin itong ilaga kasama ng gulay gaya ng pechay, talbos ng kamote at luya para makagawa ng masustansyang sabaw na madaling nguyain at lunukin ng mga senior. Para sa mga matatanda, mainam na kumain ng tilapia ng 2 o 3 beses kada linggo bilang bahagi ng kanilang balanced diet. Ngunit mahalagang tandaan na piliin ang saliwa at malinis na isda upang makuha ang buong benepisyo nito. Kapag regular na isinama ang tilapia sa pagkain, makakatulong ito upang mapanatiling malusog ang kaso-kasuan, maiwasan ang pamamaga ng tuhod at bigyan ng dagdag na lakas ang katawan. Sa bawat kagat ng tilapia, isipin natin na hindi lamang ito simpleng ulam, kundi isang abot-kayang paraan upang mapanatili ang tibay ng ating mga buto at kaso-kasuan. Para sa mga lolo at lola, ang tilapia ay simbolo ng simpleng pamumuhay, masustansyang pagkain at walang kapantay na alaga para sa sariling kalusugan. Pang-7, seafood, lapu-lapu o grouper. Kung may isdang itinuturing na espesyal at panghanda sa mga Pilipino, tiyak na kabilang dito ang lapu-lapu o grouper. Madalas natin itong makita sa mga restoran bilang steamed lapu-lapu na may toyo at sibuyas o kaya na may inihahain sa mga espesyal na okasyon tulad ng kasal, kaarawan at pista. Sa mga probinsya, kapag nakahuli lang lapu-lapu ang mga maningisda, ito ay itinuturing na swerte at kadalasan ay ipinagbibili sa mas mataas na halaga kaysa karaniwang isda. Ngunit higit sa pagiging masarap at espesyal na pagkain, ang lapu-lapu ay napakayaman sa collagen at protina na nakatutulong upang mapanatiling malusog at malakas ang mga binti at kaso-kasuan, lalo na ng mga senior. Ang collagen mula sa lapu-lapu ay karaniwang nakapaloob sa balat at buto ng isda, kaya't sa pagluluto nito, mainam na huwag tanggalin ang balat dahil dito nakapaloob ang malaking bahagi ng sustansya. Ang collagen na taglay nito ay tumutulong upang mapalakas ang cartilage, maiwasan ang mabilis na pagkasira ng kaso-kasuan at mabawasan ang pananakit na dulot ng arthritis. Bukod sa collagen, ang lapu-lapu ay mayaman din sa omega-3 fatty acids at vitamin D na parehong mahalaga para sa mga senior. Ang omega-3 ay nakatutulong para mabawasan ang pamamagana ng tuhod at iba pang kaso-kasuan, samantalang ang vitamin D ay sumusuporta sa kalusugan ng mga buto at mas maayos na pagsipsip ng calcium sa katawan. Sa kulturang Pilipino, ang lapu-lapu ay may espesyal na kahulugan. Isa itong simbolo ng kayamanan at kasaganaan. Hindi karaniwan ang pagkain nito sa pang-araw-araw na hapag, kaya't kapag ito'y inihahain, madalas ay tanda ito ng pasasalamat at kasayahan. Maraming matatanda ang nakakaalala ng kanilang kabataan kung saan bihira lamang makatikim ng lapu-lapu at madalas ay sa mga espesyal na okasyon lamang nila ito nalalasa. Ang ganitong alaala ay nagbibigay ng dagdag na halaga sa isdang ito, hindi lamang sustansya kundi kasaysayan at tradisyon. Isang kilalang putahe ng lapu-lapu sa Pilipinas ay ang steamed lapu-lapu na niluluto ng simple ngunit puno ng lasa. Para sa mga senior, ito ay napakainam dahil hindi nangangailangan ng mantika at sobrang alat. Ang simpleng pagluluto ay nagpapanatili ng sustansya at ginagawa itong mas magaan sa tiyak. Maaari ring samahan ng mga gulay tulad ng repolyo, pechay at carrots upang maging mas balanse ang nutrisyon.
Para sa mga lolo at lola na nagnanais ng malusog na kasukasuan at mas malakas na katawan, mainam na isama ang lapu-lapu sa pagkain kahit isang beses kada linggo. Hindi lamang ito nagbibigay ng collagen, omega-3 at vitamin D, kundi nagiging paraan din upang maalala ang kahalagahan ng tradisyon at espesyal na sandali kasama ang pamilya. Kaya sa bawat subo ng lapu-lapu, isipin natin na hindi lamang ito masarap na putahe, kundi isang pagkain na nagbibigay lakas at tibay sa ating mga kasukasuan. Para sa ating mga matatanda, ang lapu-lapu ay hindi lamang espesyal na ulam, kundi simbolo ng kalusugan, kasaganaan at masiglang pamuhay. Pangwalong seafood, sardinas! Kung may pagkaing tunay na bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, ito ay walang iba kundi ang sardinas. Mula sa mga dilatang sardinas na abot kaya at madaling lutuin hanggang sa mga sariwang sardinas na nahuhuli sa dagat, ito'y naging bahagi ng hapag ng bawat pamilya. Sa maraming probinsya, madalas itong isinasahog sa miswa, ginagawang ginisa na may upo o patola o niluluto bilang sinabawang sardinas upang magsilbing pampainit sa tag-ulan. Ang sardinas ay hindi lamang praktikal at masarap, kundi isang yaman ng nutrisyon na lubhang kapaki-pakinabang para sa ating mga lolo at lola. Alam ba ninyo na ang sardinas ay napakayaman sa collagen, lalo na sa kanyang balat at maliliit na buto na pwede ring kainin? Ang collagen na taglay nito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng kasukasuan at pagpigil sa pamamaga ng mga binti. Dahil madali itong nguyain at matunaw, hindi mahirap kainin ng mga senior, kaya't hindi nila kailangang mag-alala na masira ang kanilang ngipin o mahirapang lumunok. Bukod sa collagen, ang sardinas ay isa ring napakagandang source ng omega-3 fatty acids na nakakababawas ng pamamaga at pananakit sa tuhod at kasukasuan. Mayaman din ito sa calcium at vitamin D na parehong mahalaga upang mapanatiling matibay ang buto at maiwasan ang osteoporosis na karaniwan sa mga matatanda. Sa kulturang Pilipino, ang sardinas ay may kakaibang papel. Ito ang pagkain ng masa na kahit sa pinakamahirap na oras ay naroroon upang magsilbing sandigan ng bawat pamilya. Maraming Pilipino ang nakakaalala ng kanilang kabataan kung saan ang sardinas ay naging pangunahing ulam sa oras ng kagipitan. Sa kabila nito, dala rin nito ang alaala ng pagsasama-sama ng pamilya sa isang simpleng hapag. Kaya naman, para sa mga senior, ang sardinas ay hindi lamang sustansya kundi paalala ng kanilang pinagdaanang buhay at kahalagahan ng pagtitipid at kasipagan. Isa sa mga paboritong paraan ng pagluluto ng mga Pilipino ay ang paghalo nito sa miswa. Para sa mga matatanda, ito'y perpekto dahil madaling nguyain at masarap sa tiyan. Ang mainit na sabaw ay nakakapawi rin ng lamig ng katawan at nakakatulong sa pagpapagaan ng pakiramdam lalo na sa mga may rayuma o pananakit ng kasukasuan. Maaari ring gawing ginisa na may gulay tulad ng sayote, kalabasa o kangkong upang mas maging masustansya ang ulam. Ang mga gulay na ito ay may dagdag na vitamins at fiber na paborable para sa kalusugan ng mga matatanda. Kaya't sa tuwing kakain ng sardinas, alalahanin natin na hindi ito basta simpleng pagkain. Isa itong abot-kayang paraan upang mapanatili ang lakas ng ating mga binti at kasukasuan. Ang regular na pagkain ng sardinas kahit 2 beses sa isang linggo ay malaking tulong upang mabawasan ang pamamaga, maiwasan ang arthritis at mapanatiling aktido ang katawan ng ating mga senior. Sa madaling salita, ang sardinas ay simbolo ng pagiging praktikal, masustansya at makabuluhang bahagi ng ating kulturang Pilipino. Hindi ito basta ulam, ito'y isang regalong nagbibigay lakas, kalusugan at pag-asa sa bawat Pilipino, lalo na sa ating mga mahal na matatanda. Pangwakas na kaisipan. Mga kaibigan, matapos nating pag-usapan ang 8 uri ng collagen-rich seafood, malinaw na ang pagkain mula sa dagat ay tunay na biyaya para sa ating kalusugan. Hindi lamang ito masarap at bahagi ng ating kulturang Pilipino, kundi nagbibigay din ng sustansyang nakatutulong laban sa pamamaga, pananakit ng tuhod at kahinaan ng kasukasuan.
Ang bangos, hipon, tahong, alimango, pusit, tuna, lapu-lapu at sardinas ay hindi lang simpleng ulam, kundi mga pagkaing may dalang collagen, omega-3 at iba pang bitamina na nagsisilbing proteksyon sa ating mga buto at kalamnan. Sa regular na pagkain ng mga ito, mas mapapanatili ng ating mga lolo at lola ang kanilang lakas, ginhawa at kasiglahan sa araw-araw. Sa ating kultura, ang bawat putahe ay may kwento. Ang sabaw ng tahong sa tag-ulan, ang ginataang alimango tuwing pista, at ang simpleng sardinas na dala ng pagtitipid. Lahat ng ito ay hindi lang nakapagpatibay ng katawan, kundi nagbabalik din ang alaala ng pamilya at bayanihan. Kaya't kapag kayo ay kumakain ng seafood, hindi lang kalusugan ang ating naaalagaan, kundi pati na rin ang ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Mga kaibigan, tandaan natin, ang tamang pagkain ay isa sa pinakamabisang paraan upang manatiling malakas at masigla kahit sa pagtanda. Kaya mula ngayon, piliin natin ang mga pagkaing nagbibigay buhay at nagsasabing, "Goodbye swelling, hello healthy joints." Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan at ito ang pinakamagandang pamana na maaari nating ibigay sa ating sarili at pamilya. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.